Jalen Johnson at Glenn Cobontin, pinatawan ng suspension, maiyak-iyak si Glenn Cobontin. Maganda ito sa Barangay Ginebra, nagsimula na si Justin Brownlee, mahirap pigilan ngayong conference. Si Justin Brownlee nga mga chong, ang pinakamaliit na import ngayong Commissioner's Cup. Kaya marami ang nagduda nitong mga nakaraan kung kakayanin ba ni JB na makipagsabayan sa mga higanting imports ngayong conference. At agad nga itong nasubukan sa kanilang naging debut game kontra Macau Black Knights, kung saan ay nagtala nga ito ng double-double, 31 points, 10 rebounds at 5 assists. Si Brownlee nga yung pinakamaliit na import ngayong conference, pero yan yung kanyang pinakamagiging advantage sa lahat ng mga imports. Lahat ng mga imports ngayong conference ay more on center yung position. Hindi nga yan ka-position ni Justin Brownlee, kaya naman mapipilitan yung mga kupunan na local players yung ipapang depensa sa kanya. At yun na nga yung nangyari sa kanilang naging debut game kontra Macau Black Knights. Walang ka-challenge kay Brownlee yung naging depensa ng nasabing guest team dahil madali niyang nalulusutan ang depensa dahil mga local players lang yung dumidepensa sa kanya. At yung naging performance nga ni JB sa kanyang debut game ay hindi lang basta statistics, kundi isa yang statement game na kahit siya yung pinakamaliit ngayong conference ay nakakapuwing pa rin. Pero bakit nga ba mahirap pigilan si Justin Brownlee ngayong conference? Simple lang ang sagot, mismatch. Gaya ng sabi natin kanina, yung mga imports ngayong conference ay sentro yung position. Si Brownlee ay pang small forward na mabilis, versatile, kayang umatake kahit saan pa yan. Kaya naman napipilitan talaga yung mga kupunan na mga local players yung didepensa kay JB, at doon na nagkakaproblema yung kalaban ng Ginebra dahil masyadong mabilis si Brownlee para sa mga big man, masyado itong malakas para sa small forward position, at the same time napakataas pa ng basketball IQ. Kaya ang resulta, easy buckets para kay Brownlee. Kaya naman, yung height niya, yung pinaka-underrated advantage ngayon ni JB sa ibang mga imports. Isa pa, kondisyon na kondisyon ngayon si Justin Brownlee. Nandoon yung kanyang gigil at meron nga itong gustong patunayan na kaya niya paring bigyan ng kampyonato ang Barangay Ginebra. Sa ngayon ay ang magiging problema na lang ng Barangay Ginebra ay kung paano naman nila didepensahan yung higanting import sa loob ng painted area. Ang maganda naman sa Ginebra, dumadami na ngayon yung kanilang frontcourt position. Nandyan pa rin si Japet Aguilar na kanilang main protector sa loob ng painted area. Nandyan rin si Norbert Torres at nagbalik na in action si Isaac Go na pwede ding makatulong bilang inside presence. Mas magiging maganda para sa Barangay Ginebra kung makapaglalaro na rin si Ken Mike Carino. Yung painted area lang talaga yung pinoproblema ngayon ni Coach Tim Cone, dahil pagdating kay Justin Brownlee ay walang problema, bagkos isa nga itong malaking advantage para sa Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Agree ba kayo na mahirap pigilan si Justin Brownlee ngayong conference, lalo na't mga local players lang yung didepensa sa kanya? Comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Jalen Johnson at Glenn Cobontin, pinatawan ng suspension, maiyak-iyak si Glenn Cobontin. Isang araw matapos yung naging suntukan ni Cobontin at ang import ng Rain or Shine Elasto Painters, ay nagbaba na nga ng hatol ang PBA dahil ayon mismo kay Come Marshall ay pinatawan nila ng 1-game suspension ang import
ng Rain or Shine Elasto Painters na si Jalen Johnson with 50,000 fine. At mas mabigat nga yung ipinataw kay Glenn Cobontin dahil 2-game suspension yung ipinataw sa kanya with 70,000 fine. Mas mabigat yung parusa kay Cobontin dahil siya yung nagsimula ng suntukan. At ayon kay Kume Marshall, sobrang nagsisisi at maluwa-luwa nga daw si Glenn Cobontin noong kinausap niya ito. Nagsorry na rin daw ito sa mga PBA fans maging kay Jalen Johnson dahil sa insidenteng nangyari. Para sa akin mga chong, masyadong magaan yung ipinataw na parusa ng PBA kay Glenn Cobontin. Remember, Calvin Abueva kung saan sinuntok nito yung import noon ng TNT. Ang nangyari, ilang buwan na hindi nakapaglaro si Calvin Abueva. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Tama lang ba yung naging suspension kay Glenn Cobontin? Agree rin ba kayo na si Brownlee ang pinakamahirap pigilan na import ngayong conference? I-comment mo lang dyan sa ibaba.